Magandang araw po at ito po ang simula ng ating bagong lesson sa Mathematics 7. At ako po ang inyong guro, si Teacher Yul. Okay, so ito ang inyong lesson about the set and the set operations. Okay, next slide. So, under the set and the set operations, meron tayong 3 lessons. Okay, so the first lesson is about sets. And the second lesson about the subsets, universal sets, null sets, and cardinality of sets. Then the last lesson about the union and intersection of sets and the difference of two sets. So let us now proceed. Last lesson about the set operations. Okay. So before we continue, let us have our short review in the history of the Venn diagram kasi we will use the Venn diagram in this lesson. So the Venn diagram is a principal way of showing sets diagrammatically. This method consists primarily of entering the elements of a set into a circle or circles. It can be used to solve word problems involving union and intersection of sets. Then the Venn diagram developed by John Venn, okay, around 1880. Okay. So, and then, siya rin ay kasama sa set theory. Kagaya ni George Cantor ng set, no? The introduction of set. Okay. So, ayun ang mga mahalaga natin dapat tandaan, mga tinatawag natin na mahalagang tao. Okay? Next. Okay, ito yung representation ng Venn diagram. So, we use different words. Okay, we have 3 words, no? We have and we have or and we have not. So, itong mga words na to maraming application, no? Especially sa computer, no? Computer terms. Yan. But anyway, in mathematics also, no? Ina-apply ito. So, the word and, kapag pinag-usapan yung and sa set o operation of sets, ito yung tinatawag na intersection. Okay? Tandaan nyo, kapag and, hinahanap niya yung intersection, yung may pareho. Kapag ginamit naman yung or, ito naman ay yung mga elements na magsasama ng set A o set B o yung dalawang sets. But, pagdating naman kay not, no? Pagdating kay not, ito naman yung hindi. The word not, of course, hindi kasama. Ayan. So, yun ang ibig sabihin ng 3 words. At yan, ito na application. So, set A, ito lang lahat. Set B, lahat ng set B. Ayan. Okay? Means that, kapag in-apply mo yung not, hindi kasama si A. Okay, ganun din, vice versa. Hindi kasama si B. Pagdating naman kay set intersection, using and, yun, dito siya magtatagpo, yung gitna, dyan yung intersection. At pag sinabi natin or, pagsamahin lahat, ayan, lahat na yan, wala nang, iwahiwalay, sama na lahat. No, ayaw mong sumama, hindi wala kang magagawa, sasama ka. Okay, ito pa, ragdagan. Ayun, yung tinatawag natin union. Ayan, the union of A and B. So, ayan, ito naman yung pinapakita na sa Venn diagram, yung ating pinag-usapan ng mga operations of set. No? Kasi aral natin yung word na union o yung one, operation of set. Union. Pag tinawag na union, yan, magsasama na yung elements ni A at B o yung dalawang sets. At dito, gumagamit tayo ng or. Kasi magsasama na nga yan. Intersection, o yan, nakita nyo yung shaded na green. So, intersection, nakita nyo kanina. Difference, ayan, minus naman ito. Babawas, minus. So, babawasan. Si A, babawasan ni B. Kaya, kunti na lang si A. Then, baliktad.
difference B minus A, B minus A. So, si B naman ang binawasan. So, ganun lang ang pagkaunawa din sa application of Venn diagram. Ika nga, kapag may Venn diagram sa set, mas madali nyo maunawaan. No? Parang ano to, yung tinuturuan tayo ng bata. Kapag may picture, mas madali nating makita o maunawaan kung ano yung pinapakita sa atin. Ganon din sa pag-aaral, no? Yung word problem o yung salita, dinodrawing natin. O ano ba yung sinasabi mo? So, mas madali natin makita. So, that's why, mathematics, kahit mahirap, kapag may drawing tayong kasama, madaling maunawaan. So, set operations and Venn diagram. Pareho pa din yan, no? Iba-ibang representation. So, set A, ayan, set A lang. Disjoint, yan, karagdagan nyo, disjoint. Pag disjoint, walang elements na pareho, kaya hiwalay. Okay, hiwalay, bawal magsama. So, both A and B intersection, ayan. Pareho ulit yung kanina. Ito, complement. Yung complement, ibig sabihin ay, yung elements ni A ay walang kapareho sa element sa universal set. That's why, hindi pareho yung elements ni A, no? Yun ang complement mo. So, mga elements ni A ay hindi pareho doon sa elements kay universal set. Okay? So, makikita nyo yun kung ano yung pagkakaiba. Okay. Then, subset. Ayan, kung paano pinapakita yung subset. Ibig sabihin mga elements ni B, under ni A, subset. Kaya, yun lang, wala siyang underline. No, wala underline. Last, either A or B. Ayan, the same pa rin. No, kapag ginamit natin either ibig sabihin elements ni A at B, magsasama. Yun ang ibig sabihin either. Pagkalimutan. At may isa pang word na ginagamit yan, nor, no? Nor, neither. So, neither A or B. So, yun naman ay wala. Wala. Not. No. Okay, at ito na po yung ating set operations. No? We will discuss about the union and intersections of sets. Union and intersection, and then the difference of two sets. So, pinaliwanag natin doon na sa table, no? Kunti na lang dito. At the same time, mga symbols, alam nyo na, difference, union, intersection. Ayan. Na-summarize na natin lahat. So, ngayon, application na lang tayo. Union of set or joint set. Ayan. Huwag kalimutan, pareho lang yan. So, the union of sets A and B written as, ayan, yun ang symbol niya. Babasahin nyo, no? The union of set A, set B, then set A, union of B, yung mga pagtawag dyan. Examples. Number 1. Set A, 1, 2, 3. Set B, 1, 2, 4, 5, 6. So, ngayon, if you are asked the union of A, union of B, so, what will you do? So, gagawin mo, lahat ng elements na A at B, magsama na. That's why, ito na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit hindi nakita yung ibang number o hindi nagdoble? Okay, so, pinaliwanag din kanina natin na hindi na maulit yung pagsulat ng mga bilang o yung elements, members. So, ayun. Number 2, A, B, C, D, A, E, I, O, U. Ayan, yun. Magsasama na. That's why we have A, B, C, D, E, I, O, U. So, ayun. Yan ang union. Intersection set, ito naman yung common, no? Ano yung common na elements o members? So, yun. Na-summarize na natin kanina, no? Application natin. Set A and set B. Okay. Titingnan nyo yung common. May pareho, may mukha. Okay. So, ang pareho niya ay 1 at 2. Ayan. That's why, yan ang common elements o members. Ayan. So, lagay mo dyan, 1 and 2. That is the intersection elements. So, other example number 2, A, B, C, D, I, E, O, the same. What are the elements in common? Ayan, A and E. So, pareho yan. A and E. So, yun ang tinatawag na intersection. Disjoint. Kapag tinawag na disjoint, nasabi natin kanina, walang parehong elements. That's why example 1, 2, 3,
4, 5, 6. So, kaya bawal silang magdikit, magkahiwalay. Yan ang paggawa ng Venn diagram ng disjoint set. Okay? Okay, the difference sets. Difference, the word difference, it is the answer in subtraction. No? Difference, that's why we use the operation minus. Minus tayo. Okay, so yun, pinakita natin kanina, how to apply that by subtracting one set to other set, or from one set. So A, 1, 2, 3, then B, 1, 2, 4, 5, 6. A minus B, ang binawasan is A. What are the elements that are the same, no? That are the same to A and B. But remember, ang binawasan ay si A. So, ang mga bawasan mo ay si A. So, ano yung elements na pareho kay A na ibabawas? So, 1, 2, 3. So, that's why we have the same elements which are 1 and 2. So, ibabawas mo yung 1 and 2. Kaya, the elements is 4 and 5 and 6. I'm sorry, 3. 3. 3 na lang ang maiwan kay set A. So, yan sagot. At vice versa, binaliktad, B minus A. This time, ang babawasan mo ay si B ni A. So, maiwan niya yung 4, 5, 6. Ayan. Titinan nyo lang yung kanyang ang tawag dito. Yung arrangement, no? Okay. Complement. Ayan, karagdagan natin. Complement. The complement of a set denoted A complement, no? A, single quote. Yan. It's a set of all elements in a given universal set U that are not in A. So, in set builder notation, A, yan. X is element of universal set. X is not element of A. So, yung sinasabi ko sa inyo, yung elements na A na wala kay universal set. So, example, complement equals empty. Okay? So, ibig sabihin universal set, complement of universal set is empty. So, universal set, 1, 2, 4, 3, 4 hanggang 8, A equal 1, 3, 5, 7. So, yung lahat ng number o elements na A ay hindi pareho doon sa universal set, or the same as you are going to subtract universal set minus A equals 2, 4, 6, 8. So, babawas mo yung mga elements ni A. Same that. Okay? Then, ayan. So, yun ang magiging complement. So, just subtract the elements na laman kay A. Complement of a set, karagdagan, denoted by A complement is the set of all elements in the universal set that are not in A. So, yun. Under representation. So, we have A, 1, 3. So, yan. Yung mga hindi nakikita kay set A. So, yun ang ibig sabihin ng complement set. Okay, at meron tayong mga dapat sagutin dito, set operations. So, apply nyo na lang. Okay, para karagdagan. So, ito yung ating universal set. Set A, set B, dalawang sets tayo. Hanapin nyo lang yung mga sagot dito. Base din dito sa mga tanong. Find. No, A, union of B, ibig sabihin yan ay yung mga elements na magsasama kay B. Ibig sabihin nun, lahat ng elements na A at B ay dapat isulat mo dito. Yun ang lahat ng sagot. At number 2, the intersection of A and B, o set A and set B, okay, ang sagot dyan ay 4. Intersection pareho. Number 3, the elements of universal set, okay, ibig sabihin ay lahat na yan kasama yung 8. So, nasa labas siya. Okay. So, yan ang universal set. At number 4, the A, elements of A. Lahat ng elements na A lang. So, ito yun. Okay, hanggang dito lang. Then, elements of B. Ito lang yung mga elements ni B. So, ayan. So, dapat alamin nyo lang yung mga aunawain yung mga tanong. Same time, dapat alam mo yung mga symbols kung paano ginagamit.
elements does not belong in set A. So, ayan, does not belong in set A or set B. Okay, that is number 8. Sabihin siya ay hindi napapasama nasa labas. Pero, kasama sa kay universal set. Kasi, lahat ng ito ay kasama kay universal set. So, yun ang kahalagan doon. Okay. So, yan ang mga sagot. If you want to review. At meron pa tayo, no? Meron pa tayong next set operations. Ayan. So, this time, tatlong sets na. Meron tayong physics, chemistry, and math. So, ayun. Susundan nyo yung mga tanong at mga symbols kung ano yung hinahanap. Ayan. Alam niyo lang kung paano maghanap. So, ngayon, ang ginagamit ay letters na. Kanina yung numbers. So, just follow the symbols and then the operations, set operations. Then you can get the correct answer. Ayun. So, may sagot na lang yun ang 3 sets. Sa 3 sets lang yan. Only, not 3 sets. Only lang, only. At ito, understand the question below, write the elements and the operation used in space provided. Yun. So, meron tayong mga given, all need to find, no? Okay, yung gagawin nyo lang about the questions, A, union of B, A, intersection of B, A minus B. Then letter B, perform the following operations on sets. Then those are the given. Okay. Then follow the questions. Intersection lahat ito. Intersection. Okay. So, yun. Yun po ang ating lahat ng lesson about week 1. So, we studied about, or we discussed about the set, the meaning, then the different kinds of set. At the same time, lesson 3, we have the operation, the set operations. Yan ang all about the lessons under week 1 in Mathematics 7. So, ayun, we have 2 questions here. So, this is all about to assess yourself about our lesson. At yun, doon nagtatapos ang ating lesson at sana ay may naintindihan na kayo dahil sa sunod na lesson natin ay iba na naman yun. Kaya aralin mabuti, pwede nang panoorin yung video ulit para mas lalong maunawaan. Okay? So, maraming salamat ulit sa ating pakikinig.